Nagulat ang ibang mga kalahok nang marinig nila na isang first grade na gamot lamang ang kanilang gagawin sa unang round. Kaya natuwa na lang ang mga ito at kanilang nasabi na kayang-kaya nilang gawin ang gamot na ito nang walang problema. Dagdag pa nila na hindi sila isang tunay na alchemist kung hindi nila kayang gumawa ng isang first grade na gamot. Ang ibang mga kalahok naman ay nananabik na at ang mga ito ay naghanda na rin dahil hindi na sila makapaghintay na gawin ang gamot na ito. Kahit na sila Yan Fu ay natuwa rin dahil isang madaling gamot lang ang kanilang gagawin. Habang si Auntie Tao naman ay nakakaramdam pa rin ng kaba, nagsaad naman ang bantay na kahit madali lamang ang gumawa ng isang first grade na gamot, kailangan pa rin galingan ng mga kalahok sa paggamit ng kanilang sariling teknik sa paggawa ng gamot na ito. Kaya pinaalahanan ng bantay na sa unang round, ang babantayan nila ay ang teknik na gagamitin ng mga ito sa paggawa ng gamot na ito. Ipinaliwanag rin ng bantay na ang kalahok na makakagawa ng gamot na ito sa pinakamaikling oras ay ang magwawagi sa round na ito at ang uunlad sa susunod na round. Tumawa rin siya na parang demonyo at kanyang sinabi na ang lahat na hindi makakagawa ng gamot na ito sa maikling oras ay matatanggal sa kompetisyon na ito. Nangamba naman ang mga kalahok nang marinig nila ito, sa ngayon ay nasa 1,000 ang kalahok na nandito sa kompetisyon na ito. Ngunit 100 lamang ang pwesto para makapasok sila sa susunod na round. Kaya nasabi na lang nila na hindi magiging madali ang laban na ito. Isang kalahok rin ang nagsaad na mukhang 100 tao na agad ang matatanggal sa unang round pa lang ng kompetisyon. Agad naman na tinaasa ng bantay ang hawak niyang bell at kanyang sinabi na ang bell na ito ay ang maghuhudyat ng pagsisimula ng laban. Ito rin ang magsasabi kung kailan matatapos ang oras sa paggawa. Ipinaalam rin niya na ang lahat ng mga disciple na katabi ng mga kalahok ay may hawak rin ng kanilang mga bell. Kaya sa oras na matapos na nila ang gamot ay agad na papatunugin ng mga disciple na ito ang kanilang mga bell. Pagkatapos nito ay agad nang pinatunog ng bantay ang bell na hawak niya at kanyang sinabi na simulan na nila ang paggawa ng gamot na ito. Natarante naman ang ibang kalahok kaya ang mga ito ay agad nang nilabas ang kanilang mga dalang materyales. Ang iba naman ay agad nang nagsimula na gawin ang gamot na naiisip nila. Sa kabilang banda, hindi naman agad na nagsimula si Yan Fu dahil alam niya kung ano talaga ang layunin ng unang round. Alam niya rin na kahit sinabi ng bantay na pabilisan ang unang round, alam niya na ito ay kompetisyon kung gaano kakalmado ang puso ng isang alchemist. Nasabi rin niya na kahit isang mataas na antas pa ng alchemist ang kalahok rito, kapag sila ay hindi naging kalmado ay tiyak na magkakaroon sila ng problema sa paggawa ng gamot at maaaring magdulot ito ng pagkabigo. Bigla namang nagsabi si Elder Yan na talagang mga tanga ang mga alchemist na ito dahil mabilis na natinag ang kanilang mga puso. Agad rin niya na sinimula na ang paggawa ng gamot at kasabay nito ay ginamit niya ang kanyang enerhiya upang ipasok ang lahat ng materyales na kailangan niya. Tumawa rin si Elder Yan dahil talagang siya lang ang may kakayahan na makagawa ng isang gamot ng mabilis. Namangha naman si Grandmaster Liu nang makita niya ang proseso na ginagawa ni Elder Yan, nasabi rin niya na talagang magaling ang Elder Yan na ito. Nasabi rin niya na kahit isang first grade lamang na gamot ang kanilang ginagawa ay talagang makikita na nila kung gaano ka-advanced ang kakayahan ng Elder na ito sa paggawa ng gamot. Napansin rin niya ang kakaibang mastery sa pagkontrol ni Elder Yan sa mga materyales sa kanyang ginagawa. Kaya nasabi na lang niya na talagang isa halimaw ang Elder Yan na ito sa paggawa ng gamot. Kahit siya ay aminado na mas mabilis pa ang paggawa ng gamot ni Elder Yan kumpara sa 20 alchemist na pinagsama. Tiningnan naman ni Elder Yan si Auntie Tao at sinabihan niya ito na gagamitin lamang niya ang 50% ng kanyang enerhiya upang magkaroon siya ng pag-asa na manalo laban sa kanya. Nagsaad din si Elder Yan na kung hindi pa rin manalo ang matanda na ito kahit na 50% lamang ang gamit niya sa paggawa ng gamot na ito ay dapat na sumuko na siya upang hindi siya mag-aksaya ng enerhiya. Nainis naman dito si Auntie Tao ngunit naisip rin niya na mukhang nais lang naguluhin ni Elder Yan ang estado ng kanyang puso, kaya nagpatuloy na lang siya sa kanyang ginagawa dahil hindi niya maaaring hayaan na magulo siya ng kumag na ito. Ngunit nasabi rin ni Auntie Tao na kahit ayaw niya mang aminin, alam niyang mas mataas talaga ang kakayahan ni Elder Yan na ito pagdating sa paggawa ng gamot kumpara sa kanya. Samantala, tahimik naman na nanunood sina Chuchu at ang ibang Tower Master sa itaas ng kanilang silid. Ngunit bigla naman siyang nagulat nang marinig niya ang boses ng ibang elder na papasok sa silid nila. Agad naman na tinanong ni Elder Jiu kung nasaan na ang batang lalaki na kasama nila noong nakaraan. Agad naman na sinabi ni Chuchu na isang mapanganib na lugar ito para sa ating bida kaya pinatakas na niya ang bata na ito. Nagulat naman dito si Elder Jiu dahil hindi nila inaasahan na aalis si Joe Fan.
Kaya napatanong na lang si Yan Tang kung sino na ang kakalaban sa Elder Yan na ito. Nagsaad naman si Master Peony na bakit pa nila hahanapin ang Song Yu na ito upang kalabanin si Elder Yan kahit na agad itong umalis matapos niyang malaman ang nangyayari. Halos mawala naman ang mga dugo sa mukha ng mga Elder nang marinig nila na talagang wala na si Joe Fan sa lungsod na ito. Lumabas rin ang mga pawis sa kanilang mukha dahil mukhang iniwan na sila ni Joe Fan. Kaya napatanong na lang sila kung ginawa ba ito ni Joe Fan upang sila ang samalo ng galit ng Regent State. Nasabi rin nila na si Joe Fan mismo ang nagudyok sa kanila na kalabanin ang Regent State upang hindi sila malagay sa panganib, kaya hindi nila inaasahan na siya ang unang mawawala sa lungsod na ito. Nainis naman si Yan Tang at napaisip rin ito kung talaga bang iniwan na sila ng kaibigan niya. Ngunit bigla namang natigil ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang nagmamadaling boses na papasok sa kanilang silid. Ang mga ito ay sina Dandan at inulat sa Tower Master na may masama silang balita na dala. Agad naman na nagtanong si Chucho kung bakit bumalik ang mga ito dito. Agad naman na sinabi ni Dandan na iniwan sila ni Song Yu upang bumalik sa lungsod kaya tinanong niya ang mga ito kung nakita ba nila ito dito. Nagulat naman dito si Chucho at kahit siya ay hindi makapaniwala na nandito si Song Yu. Tinanong rin niya sila Dandan kung alam ba nila ang dahilan kung bakit bumalik si Song Yu. Bigla namang natuwa si Yan Tang nang marinig niya ito. Tinanong rin niya si Dandan kung talaga bang bumalik nga si Song Yu. Agad naman na tiningnan ni Yan Tang ang mga kalahok na nandito at kanyang nasabi na talagang hindi sila binaygo ng kaibigan niya. Kaya napatanong na lang siya kung nasaan siya sa mga ito. Bigla namang napansin ni Kai Ching na parang malapit nang matapos sa paggawa ng gamot si Elder Yan. Kaya nasabi na lang niya na malalagay sila sa panganib kapag nanguna ang Elder Yan na ito sa unang round ng kompetisyon. Natakot naman si Elder Jiu nang marinig nila ito kaya agad nilang tiningnan ang ginagawa ni Elder Yan. Nakita naman nila na nabubuo na ang isang gamot sa kamay ni Elder Yan kaya nasabi na lang nila na malapit nang matapos si Elder Yan sa paggawa ng gamot. Nangamba naman si Chucho nang makita niya ito kaya agad niyang tinanong kung kamusta na ang ginagawang gamot ni Auntie Tao. Nagsaad naman si Master Peony na aabutin pa ng 1 minuto si Auntie Tao bago niya matapos ang gamot na ginagawa niya. Napuno naman ng pagkabahala ang lahat dahil mukhang mapupunta nga kay Elder Yan ang unang pwesto sa round na ito. Naisip naman ni Elder Jiu na kahit sa paggawa ng isang first grade na gamot ay talagang lamang si Elder Yan kay Auntie Tao. Kaya nasabi na lang niya na talagang hindi kayang manalo ni Auntie Tao sa kanya. Napapikit naman si Chucho dahil mukhang kahit ang huli nilang pag-asa ay hindi rin gagana laban kay Elder Yan, kaya nasabi na lang niya na mukhang ito na ang pagkawasak ng kanilang pamilya. Tumawa naman si Yan Fu at kanyang sinabi na talagang nakakamangha ang kanyang master. Tumawa naman dito si Elder Yan at kanyang sinabi na sa simula pa lang ay wala nang kalaban-laban ang mga ito sa kanya. Agad rin niya na sinabi na talagang siya na ang makakakuha ng Body Roots na ito. Ngunit bigla namang silang lahat na nagulat nang marinig nila ang pagtunog ng bell sa kanilang likuran. Kaya napatanong na lang ang mga ito kung sino kaya ang unang nakatapos ng gamot maliban kay Elder Yan. Nagulat rin ang mga ito dahil hindi nila inakala na may isang kalahok pa na mas mabilis gumawa ng gamot kaysa kay Elder Yan. Bigla namang napansin nila ang suot ng lalaki na ito na siyang nagsasabi na Heaven Topple and Peel. Kaya napasigaw na lang si Yan Fu dahil ito ang damit na suot noon ni Chu Qingtian. Ngunit ang hindi nila alam ay si Joe Fan lamang ang tao na ito. Tumawa naman si Joe Fan dahil talagang nagulat niya ang mga kumag na ito sa kanyang ginawa. Kahit na si Chucho ay nagulat rin nang makita niya ang damit na ginawa niya para sa kapatid niya. Agad naman na sinabi ni Elder Jiu na hindi ito ang kapatid ni Chucho. Ngumiti naman si Yan Tang dahil talagang nandito nga ang kaibigan niya. Agad naman na inulat ng bantay ni Joe Fan na natapos na niya ang paggawa ng isang first grade na gamot. Nabigla naman ang ibang nanunood nang marinig nila ito, nagtaka rin sila kung sino ang Song family na ito dahil ngayon lamang nila ito narinig. Namangha rin sila dahil ang isang hindi kilalang alchemist na nagmula sa isang maliit na pamilya ay nakagawa ng gamot ng mas mabilis pa kay Elder Yan. Hindi rin sila makapaniwala na talagang nagawang talunin ng bata na ito ang kanilang pinakamagaling na alchemist sa kanilang imperyo. Tumawa naman si Joe Fan nang makita niya ang mga reaksyon ng mga kumag na ito. Natuwa naman si Dandan na makita niya na ito nga ang asawa niya. Kahit na si Chucho ay namangha rin sa nagawa ng ating bida. Ngunit napaisip rin siya kung bakit pa bumalik ang ating bida kahit na alam niyang malakas ang kalaban nila. Ngunit naisip rin ni Chucho na natutuwa rin siya dahil kahit na mahina lang si Song Yu ay nagawa pa rin itong humarap sa mga kalaban ng walang takot.
Kahit na ang dalawang Tower Master ay natuwa rin dahil akala nila ay duwag ang Song Yu na ito. Samantala, nainis naman si Huang Po nang makita niya ang pagmumukha ng ating bida, ang malala pa ay natalo pa nito si Elder Yan sa pabilisan ng paggawa ng gamot. Bigla naman siyang natigil sa pag-iisip niya nang nagsalita ang ikalimang Elder na kasama niya. Nagmungkahi rin ang Elder na kung talagang nais na mapatay ni Huang Po ang bata na ito, kailangan lamang niyang hintayin na makuha nito ang Budi Rots at pagkatapos ay maaari niya itong nakawin sa kamay ni Song Yu. Nagsaad rin ang Elder na hindi na ito kailangan pang gawin mismo ng ikalawang Young Master dahil maaari niya itong gawin para sa kanya. Naging seryoso naman si Huang Po dahil alam niyang magandang plano ito. Kaya kahit na kinalaban siya nito noon sa pagtitipon ay hindi niya maaaring patayin ito na siya ang gagawa. Kaya maganda na rin na maaaring gawin ito ng ikalimang Elder para sa kanya. Natuwa naman ang ikalimang Elder nang makita niya na parang nagustuhan ng ikalawang Young Master ang mungkahi niya. Kaya nasabi na lang niya na hindi na lang si Elder Yan ang may magandang pangalan sa kanilang lahat. Sa kabilang banda, agad naman na nilapitan ni Joe Fan si Elder Yan. Nagulat naman si Elder Yan nang makita niya ang pagmumukha ng ating bida. Ngumiti naman si Joe Fan upang mas inisin pa ang kumag na ito. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Elder Yan at sa halip ay binilisan na niya ang paggawa ng gamot. Pagkatapos nito ay agad naman inulat ng bantay niya na natapos na si Elder Yan sa paggawa ng gamot. Ngunit galit na tinanong naman ni Elder Yan ang ating bida kung bakit siya nakatingin sa kanya. Tinanong rin niya ito kung nais niya bang mamatay. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at kasabay nito ay tinadyakan rin niya ang gamit na furnace ni Elder Yan. May pang-iinis rin na tinanong ni Joe Fan kung ano kaya sa tingin niya ang gagawin niya. Tinanong rin niya ito kung tanga ba siya o wala ba siyang mata para makita ito. Nagulat naman ang ibang nanunood nang makita nila na walang takot na sinagot ng bata na ito si Elder Yan. Kaya napatanong na lang sila kung saan kaya nanggaling ang bata na ito. Kahit na si Grandmaster Liu ay nagulat rin nang makita niya ang pamamaraan ng pagsagot ng bata na ito kay Elder Yan. Kaya napatanong na lang siya kung wala bang takot ang bata na ito. Nainis naman si Elder Yan dahil sa pang-iinis ng kumag na ito. Ngunit agad rin niyang pinigilan ang sarili niya. Naiisip rin niya na hindi maaaring mawala ang kanyang focus sa kompetisyon kaya pinigilan niya ang sarili niya na mainis sa pagmumukha ng bata na ito. Ngunit sinabihan rin niya ito na kailangan niyang magbigay ng tamang rason kung bakit siya nandito sa harapan niya. Dahil kung hindi niya magagawa ito ay papatayin niya ito dito mismo sa harapan ng lahat. Nagtanong naman si Joe Fan kung anong rason ang kailangan niyang sabihin sa kanya. Agad rin niya na tinadyakan muli ang gamit ni Elder Yan at kanyang sinabi na kailangan na niyang umalis sa pwesto na ito. Tumawa rin si Joe Fan at kanyang sinabi na siya ang nanalo sa unang round na ito. Mas nainis naman si Elder Yan nang marinig niya ang pagyayabang ng bata na ito. Napansin naman ito ng bantay kaya agad niyang pinaalam kay Elder Yan na tama ang sinabi ng bata na ito. Ipinaliwanag rin niya na dahil si Song Yu ang nanalo sa unang round, kailangan ng lisanin ni Elder Yan ang unang pwesto at siya ay mapupunta sa ikalawang pwesto. Mas lalo namang nag-angas si Joe Fan at kanyang sinabihan ang matanda na kung narinig niya ang sinabi ng bantay ay dapat na siyang umalis sa pwesto na ito. Agad rin niya na tinadyakan muli ang gamit nito at inutusan niya ito na magmadali na siya sa pag-alis. Pilit naman na pinipigilan ni Elder Yan ang kanyang sarili upang hindi mawasak ni Song Yu ang kanyang kalmadong puso. Huminga rin ng malalim si Elder Yan at kanyang pinakalma ang kanyang sarili. Agad rin siya na naglakad at kanyang sinabihan ang ating bida na nanalo lamang siya dahil sa swerte. Kaya hindi niya kailangan na maging isang walang kwentang bata na hindi marunong magbigay galang sa matanda sa kanila. Seryosong sinabi rin ni Elder Yan na sulitin na niya ang pagkapanalo na ito dahil sa susunod na round ay sigurado siya naman ang mananalo. Ngunit hindi naman natakot si Joe Fan at sinabihan niya ang matanda na kinukuha lamang niya ang kanyang pwesto kaya kung walang kakayahan si Elder Yan na mapanatili ang kanyang pwesto ay hindi na siya dapat magyabang sa harapan niya. Nagsimula na namang mainis ulit si Elder Yan dahil talagang sobrang mayabang ang bata na ito. Napagtanto rin niya na marunong rin makipagsagutan ng bata na ito kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili na makipagsagutan sa kanya. Kaya nagdesisyon na lang siya na kailangan niyang hayaan na lang ito at kapag natapos na ang kompetisyon na ito ay siya mismo ang papatay sa mayabang na ito. Binalaan rin niya ang ating bida na kailangan niyang ayusin ang pakikipag-usap niya sa mga mas matanda sa kanya kung ayaw niyang mapahamak. Sa kabilang banda, nagtaka naman ang ibang nanunood kung bakit nakikipagsagutan ang pinakamagaling na alchemist ng kanilang imperyo sa isang bata lamang,
Kaya napatanong na lang sila kung nais bang madungisan ng Vicious Medicine King ang kanyang reputasyon. Isang batang lalaki naman ang sumali sa kanilang usapan at kanyang sinabi na hindi ito ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Elder Yan. Nagsaad rin ng lalaki na kahit mukhang argumento ito para sa kanila, sa dalawang ito ay labanan ito ng kanilang kalmadong puso. Sinabi rin niya na ginagawa nila ito upang mapahina ang focus ng bawat isa upang magkaroon sila ng advantage dito. Bumaba rin ang bata at kanyang sinabi na kahit gaano pa kaganda ang teknik ng isang alchemist, mabibigo pa rin sila na makabuo ng tamang gamot kapag hindi kalmado ang kanilang puso. Sinabi rin niya na nakita nila ang pagkawala ng focus ni Elder Yan kanina sa paggawa ng gamot dahil sa pang-iinis ng batang kalaban niya. Ngunit dahil napansin ito ni Elder Yan ay agad niyang pinakalma ang sarili niya. Kaya ibig sabihin lamang nito ay muntikan ng matalo si Elder Yan at muntik na ring mawala ang stable heart niya. Ngunit bigla namang sumulpot ang kasamahan ng lalaki at ito ay naiinis na nagsalita na dito lang pala nagtatago ang bata na ito. Agad rin niyang hinatak ang lalaki paalis habang nagmamakaawa naman ang lalaki na nais niyang panuurin ang laban na ito. Samantala, agad naman na iniulat ng bantay na tapos na ang unang round ng kanilang kompetisyon. Sinabi rin niya na ang lahat ng mga nabigo ay kailangan ng umalis sa arena upang makapagsimula sila sa ikalawang round. Ngunit bigla namang napatigil ang bantay nang marinig niya ang boses ni Elder Yan. Agad naman na sinabi ni Elder Yan na sa tingin niya ay mali ang resulta ng unang round. Nagsaad rin siya na hindi niya matatanggap na may mas mabilis pa sa kanya sa paggawa ng gamot. Kaya sinabihan niya ang bantay na sa tingin niya ay may pandarayang ginawa ang Song Yu na ito kaya siya ay nanalo. Bigla namang nagulat si Song Yu nang marinig niya ang sinabi ng matanda na ito. Bigla namang nagsalita ang ibang mga nanunood na sa tingin rin nila ay may pandarayang ginawa ang bata na ito dahil walang pagkakataon na mas mabilis pa siya sa pinakamagaling na alchemist ng kanilang imperyo. Sinabi rin ng isang alchemist na ang Vicious Pill King na ang pinakamagaling na alchemist ng kanilang imperyo kaya imposible na mas mabilis pang gumawa sa kanya ng gamot ang isang hindi kilalang bata na ito. Agad rin na sumang-ayon dito ang ibang alchemist na siyang natanggal na sa round na ito. Isang lalaki naman ang nagmungkahi na kailangan nilang subukan ang gamot na ginawa ng bata na ito kung isa nga ba itong first grade na pill. Wala namang nagawa ang bantay kung hindi hilingin sa ating bida kung maaari niya ba ulit gawin ng isang gamot upang mapakita niya sa mga nanunood ang kanyang bilis. Napansin naman ni Joe Fan na parang kampi kay Elder Yan ang mga kumag na ito. Kaya upang mas mapaganda pa ang palabas na ito ay sinabi niya na hindi niya kayang gawin ulit ito. Nagulat naman ang mga nanunood nang marinig nila ito. Kaya nasabi na lang nila na natatakot lang ang bata na ito dahil alam niyang nandaya lang siya upang manalo. Dagdag pa nila na isang first grade pill lamang ito ngunit hindi ito magawa ni Song Yu sa harapan nila kaya siguradong nandaya nga ito. Tumawa naman si Elder Yan dahil talagang pabor sa kanya ang pag-aaway na ito. Nagsaad rin ng ibang nanunood na kailangan parusahan ng Huayu Tower ang bata na ito dahil sa ginawa niyang pandaraya sa kanilang kompetisyon. Kahit na si Auntie Tao ay napaisip rin na kahit alam niyang ginagawa ito ni Song Yu para makatulong sa sitwasyon ng kanilang sect, alam niya na mali pa rin ang mandaya sa ganitong kompetisyon. Nasabi rin niya na kahit sila ay hindi kayang iligtas si Song Yu kung mapatunayan nga na nandaya siya. Kaya pinayuhan niya ang ating bida na kailangan niyang lumaban ng patas sa kompetisyon na ito. Binalaan niya rin ito na kailangan niyang tigilan na ang paggamit ng mga ipinagbabawal na paraan dahil siya rin ang magdudusa kapag nahuli siya nito. Kaya agad na inutusan ni Auntie Tao ang bantay na tanggalin na nito ang ating bida sa unang pwesto at ibigay na ang pwesto na ito kay Elder Yan. Ngunit agad naman na pinatigil ni Elder Yan ang bantay sa gagawin niya. Nagsaad din siya na nandaya ang bata na ito sa kanilang 100 pill competition kaya hindi maaaring ganito lang kababaw ang parusa na ipapataw nila sa bata na ito. Tinanong rin niya ang bantay kung kailan pa naging ganito kaluwag ang Huayu Tower pagdating sa mga ganitong bagay. Nainis naman si Auntie Tao dahil talagang pinapalaki pa ng matanda na ito ang gulo. Kahit na ang bantay ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nabahala naman si Chuchu dahil alam niyang kahit siya ay hindi kayang iligtas si Song Yu sa maaaring parusa na hilingin ng mga nanunood. Kahit na si Elder Jiu ay nagtaka rin dahil alam niyang matalino ang Joe Fan na ito kaya hindi siya makapaniwala na hinayaan lamang niya na magkaroon siya ng ganitong kamalian. Samantala tumawa naman ang ating bida at tinanong niya ang mga ito kung sino ang nagsabi na siya ay nandaya. Nilinaw rin niya na sinabi lang niya na ayaw niyang gumawa ng bagong gamot sa harapan nila ngunit hindi ibig sabihin nito na nandaya siya.
Bigla namang nagsaad si Yan Fu na ang hindi niya paggawa ng gamot sa harapan nila ay nagpapakita lamang na wala siyang kakayahan na gumawa ng gamot ng mas mabilis sa master niya. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at nagsaad na lang siya na talagang mga tanga ang mga ito. Sinabi rin niya na alam na nila na may nagbabantay sa kanya na disciple ng Huayu Tower kaya tinanong niya ang mga ito kung paano siya mandadaya kung may nakabantay sa kanya. Sinabi rin ni Joe Fan na sa oras na malaman nila kung ano ang gamot na ginawa niya, maiintindihan ng mga nanonood ang dahilan kung bakit mas mabilis niyang nagawa ang gamot na ito kumpara kay Elder Yan. Kaya agad na niyang inutusan ng babae na nagbabantay sa kanya na sabihin ito sa mga tao ang gamot na ginawa niya upang malaman nila ito. Bigla namang nagulat ang batang babae na nagbabantay sa kanya dahil napunta sa kanya ang atensyon ng mga ito. Agad naman na sinabihan ng bantay ang kanyang junior sister na huwag siyang matakot at sabihin na niya ang pangalan ng gamot na ginawa ni Song Yu. Ngunit hindi naman nakapagsalita ang babae dahil siya ay natatakot. Kaya nagtanong na lang si Auntie Tao sa kanya kung may problema ba dahil hindi niya masabi ang pangalan ng gamot na ito. Nag-alangan naman na sinabi ng babae ang pangalan ng gamot. Kaya muling nagalit si Auntie Tao dahil hindi niya nilakasan ang pagsabi sa pangalan na ito. Natatakot naman na tinaas ng babae ang gamot na ginawa ng ating bida at kanyang sinabi na ito ang isang appetite pill. Tumawa naman ng malakas ang mga nanunood dahil walang kwentang gamot lang pala ito. Tinanong rin nila ang ating bida kung talaga bang inakala niya na malulusutan niya ang unang round gamit sa pamamagitan ng paggawa ng isang walang kwentang gamot. Bigla namang natakot ang batang babae nang marinig niya ang naging reaksyon ng ibang nanunood. Kaya nataranta na lang siya dahil maaaring siya ang sisihin ng kanilang sect dahil sa pagkakamali na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang naiinis siya sa Song Yu na ito. Alam niya rin na ang gamot na ito ay isang basic pill lamang na kahit sino ay alam kung paano ito gawin ng mabilis. Kaya napatanong na lang siya kung bakit niya pinasa ang bata na ito. Naging seryoso naman si Kai Ching at kanyang nasabi na sa tingin niya ay gumamit na naman ng soul technique ang Song Yu na ito upang lokohin ang bantay niya. Kaya nasabi niya na talagang hindi na nadala ang kumag na ito sa mga katarantaduhan niya. Kahit na si Master Peony ay nagalit rin dahil talagang walang matinong bagay na naiisip ang bata na ito. Tinanong rin niya ang kanyang disciple kung talaga bang hindi lang siya nasa ilalim ng teknik ni Song Yu kaya siya patay na patay dito. Agad naman na sinabi ni Dandan na tinanggal na ito ni Kai Ching noon pa lang. Dagdag pa niya na ang nararamdaman niya ngayon sa kanyang asawa ay totoong pagmamahal. Mas lalong nainis naman si Master Peony dahil hindi niya alam kung ano ang ginamit ng Song Yu na ito upang maging ganito kapatay na patay ang alaga niya sa kanya. Nagsaad naman si Chu Chu na hindi na mahalaga kung ano ang ginamit ni Song Yu, dahil ngayon ay talagang nawala na sa kanila ang unang pwesto dahil sa pandaraya na ginawa niya. Kaya sa tingin niya ay mas lalo pang naging pabor ang pangyayari kay Elder Yan. Ang malala pa ay natuon sa bantay ni Song Yu ang kamalian kaya maaaring magdulot ito ng malaking gulo. Agad naman na humingi ng paumanhin ang bantay at kanyang sinabi na nagkaroon ng kamalian sa kanilang resulta, kaya nais niyang ibahin na ang bagong pwesto. Ngunit bigla naman siyang pinatigil ni Joe Fan at kanyang tinanong kung hindi ba isang first grade na gamot ang ginawa niyang appetite pill. Tumawa naman si Yan Fu at kanyang sinabi na hindi nila matatawag na isang gamot ang ginawa niya dahil ito ay isang walang kwentang gamot. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang tinanong si Yan Fu na dahil nanggaling siya sa Yawang Temple, nais niyang sabihin sa kanila kung anong klaseng gamot ang ginawa niya. Nakatawa namang sinabi ni Yan Fu na madali lamang ito, ngunit bigla naman siyang napatigil ng mapagtanto niya na isang first grade pill nga ang gamot na ito. Nang makita ni Joe Fan ang reaksyon niya ay agad naman niyang tinanong ito kung bakit hindi siya makapagsalita. Nagsaad rin si Joe Fan na siya na mismo ang magsasabi sa kanya kung ano ang gamot na ito. Ipinaliwanag ni Joe Fan na ang mga gamot ay may 12th grado. Ang pinakamababa ay ang first grade pill. Ang paraan ng paggawa ng gamot na ito ay kailangan lamang ilagay ng alchemist ang mga materyales sa Yuan Fire at hanggat hindi nasira ang gamot bilang resulta ay matatawag nila itong first grade na gamot. Kaya tumawa na lang si Joe Fan dahil ibig sabihin nito ay tama ang kanyang ginawa at siya ang dapat na nasa unang pwesto.